Magandang gabi mga ka-amazing. Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong hindi nyo basta-basta makakalimutan? Tara na! Simulan na natin ang kwento ng Ang Alingawngaw sa Lumang Bahay. Sa isang liblib na baryo sa bayan ng Magdalena, Laguna, may isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga taga roon. Matayog at malawak ito, gawa sa kahoy na nangingitim na sa kalumaan. At may mga bintanang basag-basag na tila mga matang nakamasid sa bawat dumadaan. Pinaniniwalaan ng matatanda na may mga espiritu raw na naninirahan doon. Pero para sa grupo ng kabataang sina Marco, Ella, Junjun, Bea at Tonyo, ito ang perpektong lugar para maglaro ng taguan sa gabi. Sigurado kayo dito nating gagawin? Tanong ni Ella habang kinakabahan ngunit kinikilig sa excitement. Oo naman, sagot ni Marco, ang pinakamatapang sa grupo. Wala namang multo, gawa-gawa lang yan ng matatanda para hindi tayo magpagala-gala. Nagtawanan sila, pilit binabaliwala ang kabang pumipintig sa dibdib nila. Dala ang kani-kanilang flashlight at cellphone para sa ilaw, pumasok sila sa lumang bahay. Amoy alikabok at amag ang paligid at bawat yapak nila sa sahig ay may kasunod na mahinang langit-ngit bilang ako. Sigaw ni Tonyo sabay talikod sa isang pader at nagsimulang magbilang. 1, 2, 3. Nagkalasog-lasog ang grupo, kanya-kanyang hanap ng taguan. Si Marco ay nagtago sa ilalim ng isang lumang mesa sa kusina. Si Bea naman ay umakyat sa ikalawang palapag at nagtago sa isang kwarto na puno ng sirang mga aparador. Si Junjun nagkubli sa ilalim ng hagdan, habang si Ella naman ay nagtago sa likod ng malaking aparador sa sala. Habang patuloy sa pagbibilang si Tonyo, napansin niya ang mahinang tunog ng yapak sa ikatlong palapag ng bahay. Napakunot ang kanyang, "Noo, sino kaya yon? Hindi ko alam na may ikatlong palapag pa pala dito." Bulong niya sa sarili, ngunit binaliwala rin agad dahil baka si Bea iyon laging adventurous. Nang matapos na siya sa pagbibilang, nagsimula siyang maghanap. Isa-isa niyang nadiskubre ang mga kaibigan. Una si Junjun, dahil umubo ito sa kakapigil ng hininga. Sumunod si Marco, na nadulas habang gumagapang palabas ng mesa. Habang tinutulungan ni Tonyo si Marco, narinig nila ang mahihinang yabag mula sa itaas. Siguro si Bea yon, sabi ni Marco. Tara, puntahan natin. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Naroon si Bea, tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana. Nakangiti siya, pero para bang malamlam ang kanyang mga mata. Bakit ka andito lang? Hindi ka ba nagtago? Tanong ni Tonyo. Wala lang, may nakita kasi akong bata. Mahinang sabi ni Bea. Niyaya niya akong maglaro. Napatinginan sila sa isa't isa, hindi sigurado kung nagbibiro si Bea. Bago pa sila makapagtanong, bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog mula sa itaas, sa ikatlong palapag. May tao nga sa taas. Sigaw ni Junjun, medyo nanginginig ang boses. Siguro si Ella, sabi ni Marco. Pero bakas ang pagdadalawang isip sa kanyang mukha. Sama-sama tayo, alok ni Tonyo, at sabay-sabay silang naglakad papunta sa isang makitid na hagdanan sa gilid ng hallway. Ang hagdang iyon ay natatakpan dati ng isang lumang aparador, kaya't hindi nila napansin agad. Pag-akyat nila,
isang malamig na ihip ng hangin ang sumalubong sa kanila. Ang ikatlong palapag ay mistulang isang attic, puno ng mga lumang gamit, sira-sirang kasangkapan, at mga damit na nakakabit pa sa alambre. Sa dulo ng attic may isang maliit na pintuan. Dito nagmumula ang mahinang ingay. Dapat ba nating buksan yan? Bulong ni Ella na ngayon nakalapit na rin sa kanila. Hindi tayo makakaalis kung hindi natin titingnan, sagot ni Marco. Pilit nilalakasan ang loob, maingat niyang binuksan ang pintuan. Ang loob ay isang maliit na silid na halos walang laman, kundi isang lumang duyan na bagyang gumagalaw-galaw kahit walang hangin. Sa duyan may nakaupo, isang batang babae, nakaputing bestida, nakayuko at tila naglalaro ng hindi nakikitang manika. Napaatras si Bea at halos mapaiyak si Ella. Umalis na tayo, bulong ni Hyunjun. Pilit hinihila si Marco. Ngunit bago sila makagalaw, dahan-dahang tumingala ang batang babae. Walang mukha. Isang madilim na kawalan lamang ang nasa ilalim ng kanyang tila balat na balat. At sa isang kisap mata, pumangon ito mula sa duyan at nagsimulang lumakad papalapit sa kanila. Napaurong ang buong grupo, halos madapa sa pagmamadaling bumaba ng hagdanan. Ang kanilang mga flashlight ay nagsimulang magkurap-kurap. Ang liwanag ay parang nilalamon ng dilim sa bawat hakbang nila pababa. Bilisan niyo, sigaw ni Marco, halos hilahin si Bea na natulala sa takot. Pagdating nila sa ikalawang palapag, biglang sumara ang lahat ng pinto. Pumalakpak ang mga ito na parang may malakas na hangin. Pero ang hangin ay malamig, matigas at may dalang bulong na hindi maintindihan. Wala na tayong oras, sigaw ni Tonyo. Sa bintana na tayo dumaan. Nagmadali silang lumapit sa pinakamalapit na bintana sa hallway. Ngunit nang sinubukan nila itong buksan, parang bakal ang pagkakakapit nito sa frame. Hindi man lang gumalaw kahit pilitin ni Marco at Junjun. Maya-maya, isang matinis na tawa ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi ito galing sa kahit kanino sa kanila. Ang tunog ay parang galing sa lahat ng direksyon. Sa kisame, sa sahig, sa mga dingding. Nasaan si Ella? Biglang sigaw ni Bea. Nagkatinginan sila. Hindi nila napansin sa gitna ng kaguluhan na nawala si Ella. Hinila niya ako pabalik. Nanginginig na sabi ni Bea. May humila sa akin kanina sa braso. Akala ko ikaw yon, Marco. Pero malamig ang kamay. Hindi na sila nagaksaya ng oras. Sinubukan nilang bumalik sa sala. Nagbabaka sakaling makalabas sa pintuan. Ngunit pagdating nila roon, ang pinto ay tila naging bahagi na ng pader. Wala na ang dating luma at kupas na kahoy, kundi isang makinis na semento na parang kailanman ay walang pintong naroon. Parang sinasara tayo rito. Bulong ni Tonyo. Bigla, mula sa dilim ng isang sulok, may lumitaw na anyo ni Ella. Nakangiti siya, pero may kung anong kakaiba. Ang kanyang mga mata ay wala ng kinang at parang nagdudugo ang gilid ng kanyang mga labi. Sumama na kayo sa amin, wika ni Ella. Pero ang boses niya ay hindi na niya sariling tinig. Matinis, basag, parang sabay-sabay na maraming tao ang nagsasalita sa kanyang bibig. Takbo, sigaw ni Marco.
Naghiwa-hiwalay sila sa takot. Sina Marco at Bea ay tumakbo patungo sa kusina, habang sina Hunjun at Tonyo naman ay naghahanap ng ibang madadaanan. Sa kusina, nakita nina Marco at Bea ang isang trapdoor sa sahig, kalahating nakabukas. Hindi na sila nag-isip pa. Sinungaban nila ang pagkakataon at bumaba sa madilim na lagusan. Mabangis ang amoy ng lupa at basang kahoy sa ilalim. Ngunit mas pipiliin nila iyon kaysa sa mga nilalang sa itaas. Habang gumagapang sila sa makipot na lagusan, naririnig nila ang mga yabag na sumusunod sa kanila. Mabibilis, magagaang, tila maraming bata ang nakikigulo sa madilim na tunnel. Mukhang may ibang daan palabas dito. Hingal ni Marco. Hawak-hawak si Bea na halos mawala na ng malay sa takot. Ngunit habang papalapit sila sa dulo ng lagusan, unti-unting sumisikip ang daan. Sa harap nila, isang bukas na siwang ang bumungad. Sapat para makalusot kung madali nilang malalagpasan ang bumabalandrang mga ugat at basag na kahoy. Sa likuran nila, ramdam nila ang malamig na dampi ng kamay sa kanilang batok. Na para bang may gustong humila pabalik. "Bilisan mo, Bea! Lumusot ka na!" sigaw ni Marco. Si Bea ang unang sumuot, halos gumapang palabas sa maliit na siwang. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang kamay, maitim, may mahahabang kuko, ang sumunggab sa kanyang paa. "Marco!" sigaw ni Bea, umiiyak sa takot. Hinila ni Marco si Bea ng buong lakas at sa wakas, nakawala sila. Pagkalabas nila, humahangos silang napadapa sa likod ng lumang bahay, sa bakurang tinutubuan ng matataas na damo. Sandaling tahimik, walang humahabol. Wala silang naririnig kundi ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Si Junjun at Tonyo, bulong ni Bea, nanginginig. Nagkatinginan sila ni Marco. Parehong alam na hindi sila pwedeng basta na lang umalis. Hindi nila maaaring iwan ang dalawa sa loob. At habang nakamasid sila sa madilim na anyo ng lumang bahay, nakita nilang bumukas ang isa sa mga bintana sa ikatlong palapag. Mula roon, may isang bagay ang nakasilip. Hindi si Junjun, hindi si Tonyo, kundi isang batang mukhang hindi pa tapos ang paglalaro. Habang nakayuko si Marco, hingal na hingal at yakap-yakap si Bea na nanginginig pa rin. Hindi niya maalis ang tingin sa anyo sa bintana. Hindi ito kumikilos, nakamasid lang, parang naghihintay. "Kailangan nating bumalik," sabi ni Marco. "Kahit nanginginig ang boses, hindi natin sila pwedeng iwan. Pero paano kung hindi na sila?" Hindi na ituloy ni Bea ang sasabihin. Nangingilid ang kanyang mga luha habang nakatitig sa bahay. Marco pinisil ang kamay ni Bea. "Kung gusto mong dito, kamuna, ako na lang ang babalik," umiling si Bea. "Hindi kita iiwan." Naghanap sila ng paraan sa paligid ng bahay. Sa bandang likuran, may isang lumang balon na natabunan na ng mga damo. Katabi nito, isang butas sa ilalim ng pader. Maliit pero sapat para makalusot. "Doon tayo dumaan," bulong ni Bea. Dahan-dahan silang gumapang pabalik sa loob. Pagkapasok nila, napansin nilang ibang bahagi ng bahay ang narating nila. Isang malaking silid na puno ng antigong kasangkapan. May mga lumang pinta ng mga mukhang pamilyar
Pero kakaiba ang anyo. Ang mga mata sa mga larawan parang nakasunod sa bawat kilos nila. Marco, tingnan mo. Bulong ni Bea. Itinuro niya ang isang malaking salamin sa sulok ng silid. Sa salamin, nakita nila ang refleksyon nila. Pero may kasama silang iba. Isang batang lalaki, nakasuot ng lumang uniforme ng eskwelahan, nakatayo sa likod nila, walang anino. Napaatras si Marco at Bea, ngunit sa likod nila ay walang bata. Tanging sa salamin lamang ito makikita. Bakit may ganito dito? Usal ni Marco habang pinipilit manatiling kalmado. Nagsimula silang maglakad palayo. Pilit iniiwasan ng salamin. Pero habang papalayo sila, napansin nila ang mga kaluskos. Mga yabag ng paa, mga pabulong na tawa, at ang mga tunog ng mga bagay na gumagalaw kahit walang humahawak. Sa dulo ng pasilyo, isang pinto ang bahagyang nakabukas. Mula roon, aninag nila ang liwanag ng kandila. Si Junjun at Tonyo, sigaw ni Bea, sabay takbo. Pero pagpasok nila, hindi nila nakita ang kanilang mga kaibigan. Sa halip, isang bilog na gawa sa asin ang nasa gitna ng sahig. At sa loob ng bilog ay may dalawang laruan. Isang lumang trumpo at isang manika. Nakalatag sa tabi ng isang punit-punit na notebook. Lumapit si Marco at binasa ang nakasulat sa notebook. Kung sino mang pumasok dito, hindi na makakalabas ng buo. Isa sa inyo ang kailangang maiwan. Napasinghap si Bea. Anong ibig sabihin nito? Bakit? Bago pa sila makapagsalita pa, bumukas ang lahat ng ilaw sa bahay, sabay-sabay. Nabulag sila sa liwanag saglit at sa pagdilat nila, nakita nila si Junjun at Tonyo nakatayo sa gilid ng kwarto, nakangiti pero hindi gumagalaw at ang kanilang mga mata ay maputlang maputla, halos wala ng itim. Bakit kayo tumagal? Sabay nilang wika, monotono ang boses. Marco. Bulong ni Bea, pilit hinihila. Siya paatras, ngunit hindi na sila makagalaw. Ang sahig ay parang naging malapot na putik na sumisip-sip sa kanilang mga paa. Ang mga laruan sa gitna ng bilog ng asin ay unti-unting gumalaw. Umiikot ang trumpo nang hindi hinahawakan, habang ang manika ay dahan-dahang naglakad-lakad patungo sa kanila. Sa gilid ng silid, muling bumukas ang maliit na pintuan. Ang bata sa puting bestida na walang mukha ay naroon nakatitig o inaakalang nakatitig sa kanila. Sabay sabing, isang laro pa, isa pang taguan. Pero sa huli, may kailangang manatili. Nanigas si Marco at Bea. Ang paligid ay unti-unting lumalabo, para bang ang mismong espasyo ng lumang bahay ay nag-iiba. Ang sahig ay naging parang basang putik. Ang mga dingding ay lumuluha ng itim na likido na tila usok ngunit mabigat sa ilong. Sa harap nila, si Junjun at Tonyo, o kung anuman ang nagpapanggap bilang Junjun at Tonyo, ay nagsimulang maglakad palapit. Mabagal, sabay-sabay ang galaw, parang dalawang puppet na sabay-sabay hinahatak ng hindi nakikitang tali. Tumakbo ka, Bea. Pulong ni Marco, pilit kumakalas sa malagkit na sahig. Ayoko! Hindi kita iiwan. Umiiyak si Bea, pinipilit hilahin si Marco. Bigla, ang trumpo at manika sa gitna ng bilog ng asin ay sumabog sa apoy. Ang apoy ay kulay asul, malamig sa pakiramdam, ngunit may amoy ng nasusunog
nabulok na kahoy at luma ng tela. Mula sa likuran nila, narinig nila ang bata na walang muka. Simula na ang laro. Huwag kayong lalabas sa bilog. At bago pa sila makagalaw, ang buong paligid nila ay naglaho. Napalitan ng isang malawak at madilim na kagubatan. Puno ng hamog ang paligid at ang mga puno ay baluktot. Parang mga kamay na nag-aabot sa kanila. Sa di kalayuan, aninag nila ang iba pa nilang mga kaibigan. Ngunit kakaiba na ang mga ito. Wala silang mukha. At sa halip ng mga paa, tila ugat ng puno ang nakalapat sa lupa. Wala na sila, bulong ni Bea, humahagulhol. Pero hindi pa tayo. Tapos, sagot ni Marco, mas nagpipilit ngayon. Kung laro ang gusto nila, laro ang ibibigay natin. Biglang, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Boses ng maraming bata. Sabay-sabay kumakanta. Taguan-taguan sa ilalim ng buwan. Pag hindi ka nahanap, ika'y akin na lang. Sa bawat pag-ulit ng kanta, ang paligid ay tila umiikot. Lumiliit ang mundo, ang mga puno ay lumalapit, ang hamog ay lumalapot, at ang mga aninong umaaligid sa kanila ay parami ng parami. Marco, saan tayo tatakbo? Tanong ni Bea, halos hindi na makakita sa kapal ng hamog. Hinawakan ni Marco ang kamay niya ng mahigpit, kung saan hindi sila makasunod. Tinala niya si Bea patungo sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga puno. Hindi iniintindi kung saan ito patungo, basta makalayo lang sa mga multong aninag nila. Habang tumatakbo sila, nakaririnig sila ng mga kaluskos sa paligid. Parang may mga batang sumusunod, tumatawa, humahabol. Sa isang iglap, natapilok si Bea at nadapa sa lupa. Bea! Sigaw ni Marco, agad bumalik para tulungan siya. Ngunit bago pa niya maabot si Bea, isang kamay, malamig, matigas, ang sumunggab sa bukong-bukong ng dalaga at hinila ito pabalik papasok sa dilim. Marco, tulong! Sigaw ni Bea, humihikbi. Marco, hindi alintana ang takot. Hinabol si Bea, sinugod ang mga anino at buong lakas niyang hinila ito pabalik. Nalaslas ang kanyang braso sa isang matulis na sanga, ngunit hindi niya binitiwan si Bea. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang liwanag, isang maliit na anino ng isang bahay, may bukas na pinto at may ilaw na kumikislap-kislap. Doon tayo, sigaw ni Marco. Pilit nilang sinuyod ang landas, habol hininga, habang ang mga anino ay unti-unting sumasara sa paligid nila. Isang hakbang na lang, dalawang hakbang. Nang marating nila ang pintuan, biglang nagsara ito. Bumangga si Marco sa pinto at halos mawalan ng malay. Pagharap niya, nakita niya si Bea na hawak-hawak na ng isang batang nakaputing damit. Pero hindi na ito walang mukha ngayon. May mukha ito, mukha ni Bea, pero walang buhay, malamlam at walang emosyon. At ang tunay na Bea, hinila papalayo ng mga anino, papunta sa kailaliman ng kagubatan. Marco, humina ang boses ni Bea. Huwag mo akong kalimutan. Sumigaw si Marco. Sumigaw siya hanggang sa maubos ang kanyang boses, habang ang mundo ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Sa gitna ng madilim na kagubatan, bumagsak si Marco sa lupa, humihingal,
luhaan at duguan. Ang sigaw niya ay unti-unting nalunod sa katahimikan ng paligid. Sa kanyang harapan, ang anino ni Bea ay lumalayo, lumulubog sa itim na hamog, hanggang sa tuluyan na itong nawala. Ilang sandali siyang nakaluhod doon, pinipilit hanapin sa kawalan ang kahit anong bakas ni Bea. Ngunit sa halip na katahimikan, isang pamilyar na bulong ang narinig niya. Ang boses ni Bea, mahina ngunit malinaw. "Marco, huwag kang susuko!" Napalingon si Marco. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang kakaiba. Isang matandang puno, mas malaki at mas luma kaysa sa iba, at sa kanyang puno, nakaukit ang mga pangalan: Junjun, Tonyo, Ella, Bea, Marco. Sa paanan ng puno, isang maliit na kahon na yari sa kahoy ang nakabaon sa lupa, halos natatakpan ng ugat. Hindi na nag-isip si Marco. Hinukay niya ito gamit ang mga kamay, sugatan at nanginginigman. Pagbukas niya ng kahon, isang lumang banga ang nakita niya. May nakasulat sa gilid: "Alingaw-ngaw ng mga nawawala, isang sakripisyo ang kailangan para sa kalayaan." Kasama ng banga, may isang papel na may lumang sulat kamay. Isang kaluluwa ang dapat maiwan upang ang iba'y makalaya. Napayuko si Marco. Dinudurog siya ng bigat ng katotohanan. Isang buhay kapalit ng lahat. At sa kanyang harapan, unti-unting lumitaw ang mga anyo ni na Junjun, Tonyo, Ella at Bea. Ngunit hindi na sila mukhang multo. Para silang mga aninong nagmamakaawang palayain sila. Marco. Bulong ni Bea, ang mga matay lumuluha ng itim. Isang sakripisyo lang. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumayo si Marco, kinuha ang banga at humarap sa gitna ng madilim na kakahuyan. "Kung kailangan ng isa, ako na," bulong niya. Inangat niya ang banga, itinapat sa sarili at bumulong ng huling dasal. Sa pagbasag ng banga sa lupa, isang matinding hangin ang kumawala. Isang sigaw na nanggaling sa kailaliman ng lupa ang umalingaw-ngaw, kasabay ng pagliwanag ng buong paligid. Ang kagubatan ay unti-unting naglaho. Napalitan ng araw na sumisikat sa lumang bakuran ng bahay. Si Bea, Junjun at Tonyo ay nakahandusay sa lupa, malapit sa lumang bahay, buhay ngunit walang malay. Lumapit si Bea sa ulirat. Napatingin siya sa paligid, hinahanap si Marco. Ngunit sa kabila ng paghahanap, wala na ang binata. Isang malamig na hangin ang dumampi sa pisngi ni Bea, at sa kanyang pandinig, isang pamilyar na tinig ang umusal. "Hindi ko kayo iniwan." Paglingon niya, nakita niya ang lumang bahay. Ngayon ay wasak na, at sa ikatlong palapag ng nakatiwangwang na gusali, aninag niya si Marco. Nakatanaw, nakatayo, ngumingiti, ngunit hindi na siya kabilang sa mundong ito. Isa na lamang siyang alingaw-ngaw ng lumang bahay. Makalipas ang ilang araw matapos ang insidente, nagising sina Bea, Junjun at Tonyo sa ospital. Hindi nila maipaliwanag sa mga doktor kung paano sila natagpuan sa gitna ng abandonadong lote. Marumi, sugatan, ngunit buhay. Nang makalabas sila, napagpasyahan nilang hindi na babanggitin kanino man ang tunay na nangyari. Hindi nila sinabi sa pamilya o kaibigan kung ano ang nakita nila
sa loob ng lumang bahay. Basta't ang tanging alam nila, si Marco ang dahilan kung bakit sila nakaligtas. Bilang parangal kay Marco, bumalik si Bea sa lugar isang gabi. Pitpit niya ang isang maliit na kandila, ilang bulaklak at isang sulat. Sa gitna ng naiwang guho ng bahay, ipinatong niya ito sa bato kung saan unang itinayo ang lumang bahay. Sa sulat, nakasulat lamang, "Salamat, Marco. Hindi ka namin makakalimutan. Sa bawat tawa, bawat laro, bawat taguan, ikaw ang tunay naming tagapagtanggol hanggang sa muli." Habang iniiwan niya ang mga bulaklak, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Kasabay ng pagdampi nito sa kanyang balat, may narinig siyang mahina, pamilyar na boses. "Bea, taguan ulit tayo sa susunod." Ngumiti si Bea, humikbi ng bahagya at umalis ng hindi lumilingon. Sa likod niya, sa anino ng mga guho, isang figura ang nakatayo. Isang binatang nakangiti, tangan ang isang lumang trumpo. At mula noon, sa tuwing daraan ng malamig na simoy sa lugar ng lumang bahay, sinasabing maririnig ang mga halakhak ng mga batang naglalaro at ang isang tinig na palaging nagtatanong. At diyan na po nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama at sa pakikinig, mga ka-amazing. Hanggang sa muli natin katatakutan, mga ka-amazing.